Hello, good afternoon. Afternoon na talaga. 3:40 na ng hapon, guys. Napuna ko kasi nagsagot ako ng comments kanina na nag-comment si Sis Melay Manalo channel na parang ang payat ko daw sa damit ko nung Monday. Yung upload ko nung Monday, guys. Today is ano ba? Tuesday. Medyo may mga upload ako na sa isang araw kasi nakakadalawang vlog ako, kaya medyo ilang araw na naman bago masundan. Tuesday, August 11, 2020. Nag-comment siya na parang payat daw ako sa suot kong damit. Ang suot ko kasing damit, yung ayan o, yung damit na yun, guys. Hindi talaga parang payat, pumayat talaga ako. Alam mo bang, ako yung tipo ng tao na mabilis pumayat, ang tagal tumaba. Super tagal tumaba. Kahit anong kain ko, kahit na anong wala, hindi talaga. Kaya kung lagay ko na to, mataba na talaga ako neto, guys. Mataba na ako. Pero, alam ko na pumayat ako netong time na to. Kasi alam mo yun, yung pinaka... ano tawag dito? Collarbone. Backbone ng tanan. May natawag ako backbone na yun. So, sobrang mali-mali ko. Yung collarbone, yung iba, diba tuwang-tuwa sila na malalim yung ganito kasi feeling sexy. Diba sina din lustre nga. Tsaka ibang mga artista, ibang matatabag, gumaganyan talaga para yung bang makita yung ganito, yung hulmahan nila yung ganito. Ako ayoko na nun. Ayoko ng ganito na kita yung buto ko dito kasi feeling ko talaga, adik ako. Feeling ko yung napakapayat ko talaga. Pumayat talaga ako kasi netong nag-MECQ. Kaya ayoko nag-iisip ayokong ganon kasi isa yon sa nagiging dahilan ng hindi ako mapakali. Grabe pa naman tayong nanay mag-isip, di ba? Nung nag-MECQ kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, nakikita ko yung mga tao, natataranta sila sa bilihan ng bigas, as in, nag-uunahan sa pagbili ng bigas, sa grocery, napakahaba ng pila. Nakikita ko lang naman, pero sa palengke, siksikan. Sa palengke, lagi ako namang malengke. Siyempre, nadadaanan ko yung grocery, nakikita ko haba ng pila. Nung bumili rin kami ng bigas na paninda, anak, dinig ng dinigan. Maganyan ka dyan. May tinitikman kasi siyang gamot. Sorry. Oy, ano mo to? Iligpit mo yung ginawa mo dito. Nadidistract ako sa'yo. Tapos syempre dun sa binila namin ng bigas, nakita ko nag-uunahan silang makabili ng bigas. Kaya sabi ko, ano bang meron? Wala bang deliver ng pagkain? Natataranta talaga yung mga tao. Itong nag-MECQ Tapos alam mo ba, yung isip ko yun na. Pag nag-isip pa naman ako, pati pagkain ko naaapektuhan, hindi talaga ako nakakakain ng maayos. Kaya nakakaramdam na naman ako ng lipas gutom. Yun ang ayoko eh. Kaya lagi kaming may saging. Doon ako nagsimulang magka-ulcer, guys. Kasi na-share ko nga sa inyo, 'di ba, may ulcer, nagka-ulcer ako, tapos nagkaroon ako ng maraming acid sa tiyan. Nararamdaman ko yung putok ng putok yung tiyan ko. Nararamdaman ko yung dito ko mahapdi. Nararamdaman ko yun. Ewan ko sa inyo, na parang may mapait sa bibig. Nararamdaman ko yun. Naramdaman ko yun. Pero ngayon, hindi ko naramdaman yung acid sa tiyan. Ang naramdaman ko is yung lipas gutom na naman. Alam mo yun, yung gusto mong kumain, pero ayoko ng pagkain, kahit may pagkain. Tapos sa gabi, wala naman ako masyadong iniisip. Pero alam mo yun, hindi ako dalawin ng antok. Kaya nga nag-vitamins ulit ako. Pero biruin mo, ilang araw lang yun, nung i-announce na mag-MECQ. Parang 4 days or 5 days lang na ganun ako. Ang bilis nung katawan kong bumagsak. Ang bilis kong magpapayat. Ganun lang, guys. Kung tabain ako, ang bilis ko na rin tumaba. Baliktad kami ni Kuya John. Si Kuya John, kahit gusto niya magpapayat na magpapayat, hindi. Kahit na mag-dieta siya na mag-dieta, hindi siya pumapayat, tabain yung katawan niya. Pero ako, wala, hindi talaga ako nagdidieta. Ayokong ma-stress. Base lang naman sa karanasan ko pag na-stress ako, yung gana ko sa pagkain, wala na. Kaya, yung saging ang naging solusyon ko talaga para doon sa sakit ko sa ulcer. Paano ko nagamot yung sakit ko na ulcer, guys? Nalaman ko na hindi ako nagpa-doktor pero nalaman ko siya na ulcer base sa pagre-research ko. Hindi ako doktora, base sa pagre-research ko, yung nararamdaman ko. Tapos, kay Doc Willie, yung rin na research yung saging. Sabi niya saging, kahit anong saging. Wala na siyang tinalakay, pero ang hawak niya dyan is latundan ba yun? Or lakatan? Basta yung malaking ganon. Hindi ako familiar sa mga saging Basta ang alam ko lang, senyorita, tsaka saba. Yun lang. Pero kasi,
Kaya gusto ko to kasi wala tong fertilizer. Kung mapupunan nyo, kahit saan tumutubo ang saging, di ba, na saba. Kahit nga dito sa likod bahay namin, may tumutubong saging, tumutubo na saging na saba. Pero yung mga laton, dalakatan, kinakalburo pa kasi nila yan eh. Nakikita ko may mga puti-puti. Ito wala akong masyadong nakikita, pero ewan ko kung kinakalburo rin to. Pero alam ko kasi kusa tong nahihinog. Kusa talagang tumutubo na walang fertilizer. Kaya na mas nagustuhan ko to. Pag nakakaramdam ako ng gutom, kumakain ako na. Sabi nung iba, sa kanila, maasim daw yung epekto nung saging na to, na saba. Hindi ko alam ko, ibang klase pa na saba. Kasi tuwing may nagtatanong sa akin kung anong ginamot ko, sabi ko, saging talaga ang ginamot ko. Paano ko siya ginamot, guys? Kapag kumakain pa rin akong kanin, hindi talaga puro saging lang. Ang ginagawa ko kapag nagugutom ako, kung kakain ako ng biskwit, kakain ako ng saging, sasabayan ko siya ng lagok ng tubig. Inuubos ko yung isang ganito. Minsan nga pumipili lang ako ng pinakamaliit, yung kaya mo lang ubusin. Tapos lagok ka ng tubig na hindi malamig. Hindi na ako umiinom ng tubig na malamig, hindi na ako nagsusoft drinks. Nagsusoft drinks ako, pero alam mo yun, minsan kapag natatakam ako sa soft drinks, pag nag-soft drinks yung anak ko, ganito lang oh. As in, konting-konting lagok lang para mawala lang yung takam ko sa soft drinks. Kasi sabi nila, hindi porket na pinagbawalan kang mag-soft drinks, hindi na, di ba? Minsan natatakam ka, pwede, pero konti-konti. Pero hindi na talaga ako, guys, ganun lang. Tapos, bawal, wala naman nagbawal, pero naobserbahan ko sa sarili ko, bawal na ako ng tubig na malamig. Hindi ko na kinakaya yung tubig na malamig. Lumalamig na pati yung tiyan ko. Kaya bibihirang-bihira na ako. Kung mag-milk, minsan di ba gumagawa ko na milk tea, konti lang ang iinumin ko yan. Hindi naman yung totaling madami. Excuse me po. Tapos, hindi na rin ako nagkakape. Bihirang-bihira ako magkakape. Kasi di ba usually dati nakasanayan natin every morning magkakape. Tapos kapag gutom, solusyon, kape. Hindi na ako nagkakape. Inalis ko na yan sa sarili ko. Nagkakape man ako, may mga vlog ako na nagkape ako, yung takam na takam ako, pero susundan ko yan na napakaraming tubig. Kasi pagka nagkape naman ako, ang kalaban ko naman, hindi ako iinom ng tubig, UTI naman. Ganun ako, guys, kasi noong dalaga pa ako, once na hindi ako kumain, hindi rin ako uminom ng tubig. Yun ang mali sa akin, hindi ako pala tubig. Kaya naging prone ako sa UTI. Pero ngayon, okay na. Ang tubig talaga maraming napapagaling at maraming magandang benefits sa atin. Kaya pinipilit kong, halimbawa, nag-i-stack ako ng biskwit, kakain ako ng biskwit. Ang pagkain natin, guys, huwag nating antayin gutom tayo bago kumain. Kasi kapag yung mali, nagkakaroon ako ng acid sa tiyan kapag yung gutom na gutom, tapos saka ako kakain, asahan mo yan, mali sa pakiramdam. Para kang, netong nag-MECQ balik ko ulit para akong naging papel. Kahit ngayon pakiramdam ko para akong papel. Manghihina ka talaga kapag nagsabay yung ulcer at saka yung acid sa katawan, nalalabas ng ganun. Manghihina ka para kang papel. Feeling ko nga, sabi ko, para akong yung bagong panganak, yung nabinat. Sabi ko, nabinat ba ako? Sabi ko, tas inoobserbahan ko pati pupo ko, pasintabi po sa kumakain. Pati pupo mo, obserbahan mo. Kasi kapag once na dumumi ka ng itim, ibig sabihin may nagdudugo na sa loob ng bituka mo. Yun, kasi naranasan ko yun, talagang ganun. Na itong mga nakaraan 2 days na meron ako, guys, na ganun, na nagbabahid siya ng itim. Wala naman akong kinaing may kulay eh. Kaya ang sabi ko is, yun nga, naobserbahan ko na apektado na naman yung sikmura ko. Sabi nga kasi dapat wag tayo nai-stress. Tayong mga nanay, iwas stress. Pero hindi maiwasan eh. Tayong mga nanay, palaisip tayo. Ako, lalo na ako palaisip ako. Grabe ako mag-isip. Hanggat hindi ko nasusolusyonan ng isang problema, hindi ako titigil ng kayo isip. Kaya, saging, lagi kami meron. Lagi ko sinasabi meron akong saging. Once na magutom ako, isang saging. Pag nakahanap ako ibang pagkain, saging. Pagka ganitong may ulcer na tayo, bawal ng magutom, bawal yung sobrang busog. Kaya kailangan tama lang. Kapag nakaramdam na ako ng busog, okay na ako. Tapos, maya't maya every 2 hours. Hindi ko naman sa orasan, pero kasi nasanay na ako ng ganun. Every 2 hours, kung may biskwit ka, napapahinto ako kasi may tao no? Tatakot sa tao, pero may dumaan kasi tao, baka mapatingin, yung mabahay na to, salita ng salita, no? Mag-isa lang.
Basta laging may saging. Nasa inyo kung anong saging ang kailangan, ay kung anong saging ang gusto nyo. Pero ako kasi nga, ito, saging na saba. Nagiging kanin na rin namin yan. Nagiging kanin ko na rin pag sa almusal. Wala pang laman yung tiyan ko kapag yung halimbawang nagugutom. Kinakain ko to guys. Kaya ko hindi naman umaasim yung tiyan ko. Then lalagok ako ng tubig. Ganun paraan gumaling yung ulcer ko sa saging talaga. Sa gabi, bago matulog pag nakaramdam ka ng gutom, kasi alanganin nga yung kain namin, alas 4 hanggang alas 10, alas 4:30, ang kain namin ng tanghalian, or hapunang tanghalian na yun 5, ganun. Pagdating ng 8, nagugutom ako niyan, kailangan may biskwit, tinapay, kaya minsan kumakain kaming ganun, tapos saging, or magsalabat, pwede yung salabat, luya, salabat, maganda ang benefits din guys. Talagang eto, obserbasyon ko lang naman sa sarili ko. Nasa inyo kung susundin nyo, pero sa akin, effective ang saging talaga. Talagang napagaling neto ang ulcer ko. Talagang asin na wala. Hindi katulad dati, ano ba yung sakit ko? Hindi ko maintindihan. Sabi ko ganun, bakit ganun? Ganun. Yung pala kasi yung sobrang pagpapalipas ko ng gutom. Sa sobrang pag-iisip mo, pati gana sa pagkain na wala, ayun na. Yun na. Ang akin, hindi pa katulad ng iba. Meron kami dito na tinakbo na ng ospital kasi sobrang sakit na. Hindi ko pa naman naranasan matakbo sa ospital. Pero nga kasi, naagapan ko siya sa saging. As of now, okay ang pakiramdam ko. Wag lang ako talagang ma-stress. Wag lang ako talagang magsobra ng isip kasi naapekto ng pagkain ko. Hindi ako makakain. Ayun na, para na akong iba na yung pakiramdam. Mararamdaman mo yan sa sarili mo. May isip mo yun. Pagka mag-observe ka ng mga nangyayari sa sarili mo, malalaman mo kung ano rin yung mga bawal kasi sasakit talaga yung tiyan mo, magkakaroon ka talaga ng acid, lalabas ng ganun, ayun, mararamdaman. Yun guys, na-share ko lang kasi marami rin nagtatanong kung pwede daw ba ito sa may, ano ba yun? Yung may acid, may, ano bang tawag nila doon? Basta may tawag sila doon na nakita ko dun sa comments ko na tungkol dun sa effective na gamot sa ulcer. Pwede po, nakayanan ko naman kahit na may acid ka sa katawan na umakit papunta rito. Kaya na ako, gumaling nga puputok-putok pa yun, di ba? Basta tubig na hindi malamig. Kahit na hindi maligamgam ko, kung kaya mo yung maligamgam, okay lang. Pero tubig na galing sa gripo. Yun ang lagi kong iniinom, tubig at saka etong dalawa na to, tubig at saka saging. Pag ternohin mo yan, pagkakain mo na ito, lago ka na ito, okay na okay siya guys. Yun lang yung aking paliwanag dito sa saging na to. Kung paano ba siya naging effective sa akin sa paggaling ng aking ulcer. Bye! Ingat kayong lahat. God bless.